Hello guys, so today, dahil marami sa inyo yung nagre-request na reviewin natin itong Oceana Gold Philippines Inc. or na mayroon ticker symbol na OGP dito sa ating bansa. So ito yung bibigyan natin today ng focus. Okay, so as much as possible, gagawa tayo dito ng very transparent approach kung paano natin na iintindihan itong kumpanya, no? So today, ng time na nire-review natin to, ang kanyang current share price ay nasa 37.35 pesos per share. Ang kanyang market cap ay nasa 85.16 billion and meron itong 52-week change na nasa 145%. Okay, so strong momentum ang pagtaas ng kanyang share price na namimina ng kumpanya ay talaga nag-appreciate yung value today. So next slide, nandito tayo sa company overview and business model ng OGP. So located ang kanilang mine sa Nueva Ecija. Meron itong high-grade, underground, and open-pit gold for copper and gold-copper mine. And meron silang extraction model. Ito yung dual operation utilizing both open pit and underground mining method to maximize also the resources recovery. So in short, yung minimina nitong kumpanya ay gold, copper, and may pailan-ilan na mga silver din, no? Now, ang strategic priorities ng kumpanya, you have to understand, ay syempre yung social license to operate. Napaka-importante nito kasi kapag galit sa'yo yung kabuuan ng community doon, di ba? Mahirap mag-operate talaga. Okay? Minsan pa nga, 'di ba, nagkakaroon ng issues sa regulatory, no, kapag ganito nangyayari. So napaka-importante na dapat satisfied yung community, no, na kung saan ka nagmimina. Okay? Another is exploration growth. So, extending mine life or LOM through near mine exploration and resources and resource conversion, underground expansion. Another is operational excellence, optimizing throughput, recovery rates also, and controlling all-in-one sustaining cost. Okay? So, all-in-one sustaining cost, ito yung para malaman natin kung ano yung cost per mine na namimina. So, ito yung usually ginagamit ng term ng mga miners and also investors ng mga mining company. Another is financial discipline, delivering strong free cash flow to support dividends and debt reduction. Napaka-importante nito para sa mga investors, no, na hindi lamang tayo bibili sa ticker symbol na OGP. You have to understand ano nga ba ang importansya ng free cash flow dito. So mamaya tatalakayin natin ito. Okay, so next slide tayo. Financial performance and key metrics today. Yung kanyang total revenue ay nasa 23.14 billion. This is the top line. The margin ay nasa 8 billion pesos with a 34.92 o halos 35% margin. Net income ay nasa halos 3 billion with earnings per share na nasa 97 centavo. Yung free cash flow niya today nasa 7 billion pesos. This is a strong conversion sa company, no? Now, if you are going to compare, no, mas malaki ang kanilang free cash flow compare sa kanyang net income. Magandang indication ito para sa kumpanya. So, ibig sabihin na sustain yung pag-angat ng kanyang share price today. Okay? Another is yung profitability margin. Kung titignan natin yung margin dito, 43, 34, free cash flow 30, operating margin 27 and 12% ang kanilang net profit margin. So dito pinapakita sa atin na solid ang kanilang conversion from gross margin to net margin also, no? Now in terms of balance sheet strength, makikita mo dito na meron silang net cash position na nasa 4 billion pesos with a cash of 4 billion, yung kanilang utang ay nasa 5.83 million pesos lamang. So dito makikita natin na sobrang liit talaga ng kanilang utang today. So napakaganda ng kanilang performance, no? And current ratio, makikita mo dito, quick ratio, interest coverage also, book value per share. So dito pinapakita na nasa strong ang kanilang balance sheet din today. Now, in terms of metrics, in terms of ROCE, ROIC, and ROA, pinapakita na nasa excellent performance or level din ang kanilang management also sa pagmamanage na kanilang mga assets, capital, and also equity, no? Cash flow summary, makikita natin, operating cash flow nasa 9.7 billion, capex nasa 2.7 billion lamang,
Kaya nakakakuha sila today ng halos 7 billion pesos na free cash flow. Giving this data, magkakaroon ng free cash flow per share na nasa 3 pesos per share. Okay? Dito, pinapakita lamang na nasa excellent performance ang kumpanya. So dito pinapakita lamang na kayang i-justify yung pag-angat na kanilang share price today. Pero ang tanong, undervalued ba talaga ang kumpanya? Mamaya pag-uusapan natin ito. Now, in terms of valuation, ito na nga tayo. Trailing PE ratio ay nasa 38 times where the forward PE ratio based sa mga analysts ay nasa 20.77 times. And also the EV and EBITDA nasa 10 times lamang ito. Industry competitive also. In terms of free cash flow yield, meron itong 8.21%. Now, in terms of valuation multiples, dito pinapakita sa atin na halo-halo, no, yung valuation metrics na naandito. May mga pangilan-ngilan na nasa undervalued, may mga pangilan-ngilan na nasa overvalued or fairly valued itong kumpanya. So, hindi ko na ito isa-isahin kasi naandito yan sa ating PSE Warrior Academy. So, kung gusto nyo malaman kung paano magbasa ng fundamentals, okay, naandito sa ating PSE Warrior Academy, puntahan nyo lamang yan. So, nasa comment section yung link para madirekta kayo, no? Para magkaroon kayo ng idea about fundamentals. Now, in terms of yield profile, earnings yield 3.43%, dividend yield 6.59%, free cash flow yield na nasa 8.21%. So dito din makikita din natin na halo-halo ang yield performance in terms of valuation lamang na nakikita natin. So in terms of valuation, halo-halo, so mahirap i-justify ito today. Ang gagawin natin, i-compute natin ang kanyang intrinsic value mamaya. So malalaman natin ito. Now, mag-focus muna tayo dito sa growth driver and risk factors ng kumpanya. You have to understand na lahat ng stock or company dito sa ating bansa ay syempre mayroon yung mga risk na kaakibat and mga growth driver din. Kasi hindi ka naman bibili sa isang kumpanya na wala namang kapupuntahan in the future o hindi naman lalago ang kanyang revenue and income. Okay? Now, in terms of growth driver, you have to understand na yun nga, meron silang pinaka crown jewel nila ay ang nasa Nueva Ecija mine nila. Isa sa pinakamalaking growth driver nila dito syempre ay yung pag-expand na kanilang mine sa Nueva Ecija while extending mine life beyond current reserves. Okay? Another is exploration potential. So near mine exploration program focused on resource expansion aiming to discover new ore bodies within the existing footprint. Another is technology advancement, syempre implementing automation and advanced data analytics in processing to improve gold recovery rates and operational efficiency. Napaka-importante din ito, no? And another is yung growth driver ay ang cost optimization, scale economies from increased throughput, lowering fixed costs per ounce, maintaining high margin despite of inflation. Okay? So, ito yung mga nakita natin na growth driver ng company. So, mamaya mas ipapaliwanag natin ito ng mas maganda din. Also, in terms of risk factors na nakita din natin, number one is nandiyan na ang regulatory. Okay? So, katulad yung sinabi natin kanina, napaka-importante niya kasi kapag yung gobyerno may inimpose na isang batas na against sa mga mining company, apektado sila. Hindi lamang yon kapag yung nakapalibot na community sa loob ng minimina nila ay ayaw sa kanila, 'di ba? Apektado din sila doon. So napaka-importante na ma-manage nila ito ng maayos. Another is operational risk. Napaka-importante nito kasi yung single asset reliance nila in Nueva Ecija. So kapag nagkaroon ng equipment failure or mga uncertainty pagdating sa weather, 'di ba? Apektado yung kanilang mamiminang. And pag nagkaroon ng ganon, syempre maapektuhan doon yung profitability and also revenue ng kumpanya. Another is commodity volatility. Okay? You have to understand, apektado ang kumpanya sa pagtaas at pagbagsak ng mga metal price. So ito ay nasa gold and copper, no, focus nila. So you have to understand na mag-focus ka din sa gold and copper. Okay, sa presyo nito. So happily kasi yung mga nag-invest ito sa OGP, gumaganda ang performance ng pangkalahatang merkado sa presyo ng ginto. Okay, gold ngayon. Okay, so and also risk also is social license. So yun na nga, katulad ng sinabi natin kanina.
So, upcoming catalyst para dito sa OGP. Okay, so you have to monitor this coming February. Okay, ang kanilang earnings release, yung estimated natin na magre-release sila ng earnings nila. And also, quarterly throughput, yung production update nila. You have to monitor din quarterly. And dividend declaration, maganda rin kasi kasi nagbibigay ito ng magandang dividendo sa kanyang mga shareholders. Unlike sa kanyang rival na APX, mas maganda yung dividendo na ibinibigay nitong. And also another catalyst and watch item natin is exploration result. So you have to understand na kapag nag-umpisa na sila maghanap ng mga potential mine na or expansion doon sa kanilang Nueva Ecija nila, 'di ba? Mas maganda na updated tayo kasi kapag mayroong update na maganda din yung performance possibly ng kanilang stock price. Okay? Now, next slide. So, nandito na tayo sa investment thesis and recommendation. So, para sa akin technically, ang aking valuation dito na nakuha ay nasa 38.72 pesos per share. So, meron lamang itong upside potential na lamang na 3.7%. So maliit na lamang ito. Now in terms of my recommendation nga, nasa hold ako dito sa kumpanya today. So in terms of valuation drivers, free cash flow yield, EBIT to EBITDA. So makikita mo naman dito. So accumulate on pullbacks para sa mga walang hawak pa dito sa kumpanya. Maganda naman ang fundamentals ng OJP. Okay, so mas maganda na makabili ka dito sa mababa na presyo. Mayroon itong 38 pesos per share na intrinsic value today. Kung feeling mo, kaya mong hawakan itong company, kaya mong i-justify yung pagbagsak at pagtaas ng presyo ng gold, especially ito din nasa sobrang taas na yan you can have margin of safety of 30%. But if medyo alanganin ka sa company and medyo hindi mo pa masyadong naiintindihan, mas malaki yung margin of safety na mailalagay mo. Mas maganda na maglagay ka ng 50% of margin of safety kapag ganoon na hindi mo pa masyadong kung hindi mo masyadong gamay itong OGP or mining stocks, no? So ito naman ang aking bull and cautious or bear case scenario. Pagdating sa aking bull case scenario, number one, itong kumpanya ay meron itong strong free cash flow generation. Dahil sa kanilang Nueva Ecija mine, meron itong high grade underground or nakakapag-support sa kanilang free cash flow na merong 8.2% yield despite of capital needs, no? Another is balance sheet resilience. Bakit? Kasi yung kanilang debt-free position provides strategic optionality for dividends or self-funded expansion. Okay? Another is exploration upside. Yung kanilang near mine exploration success could significantly extend life of mine beyond current reserve, no? Now in terms of cautious natin dito, cautious case ay guidance and reliability. Recent misses on production guidance and cost overrun due to inflation erode management credibility. Another is dilution impact. Significant shares issuance, no? Meron siyang sa pagtaas ng share price, also makikita mo na tumaas din na kanyang shares outstanding ng 45%. So ibig sabihin nagkaroon ng dilution of shares ang company. Another is operational, the resilience in a single assets, no? Like the Nueva Ecija mine nila creates concentrated risk from equipment failure and the regulatory shifts, no? So, unlike sa mga mining stocks na na-review natin from the past, di ba, may iba't iba silang mga mining spot. Marami, no? Pero dito, ayun nga, based sa pag-review natin dito, meron lamang sila. Pero, yun nga, nag-explore pa rin naman sila ng iba pang mga spot para in the future, makapagdagdag dito sa kanilang mining, okay? Or makapagdagdag sa kanilang revenue. So guys, nandito tayo sa next slide, how to analyze a mining company. So meron tayong 5 pillars. Okay? So lagi mo tatanungin sa sarili mo, number 1 is yung assets. What do you own? Okay? Dapat naiintindihan mo kung sa ano yung ginagamit nila, ano nga ba yung minimina nila, kasi may iba't ibang cycle, no, yung mga minimina ng bawat kumpanya. Okay? Like for example, Nickel Asia, di ba, nakafocus sa nickel.
For example, si Merara nakafocus naman sa coal. Ito naman, ang APX naman nakafocus din sa gold. Ito naman also nakafocus din also sa gold and copper. Okay, so another is, nasaan na nga ba tayo? Okay? Sa cycle. Kasi lagi mong tatandaan na nasa cyclical stocks, nasa cyclical industriya, itong kumpanya na nire-review natin. Okay? Katulad ng nire-review natin sa Nickel Asia Corporation, di ba? Nasa recovery rate ang company today. Pero ito, you have to understand, nasaan ba sila today? Kayo naman makakasagot niyan kasi kitang-kita niyo naman kung nasaan sila today. Another is, nakakapag-sustain ba sila sa kanilang dividendo gamit yung kanilang free cash flow sa pag-fund ng kanilang capex, improve sa business, no? Or is strong yung foundation nila? Okay? Lagi mo tatanungin yan dito sa kanilang cash flow. Okay? Another is risk. Ano nga ba yung mga nakaakibat na risk factor sa kumpanya? Another is, syempre, the last is valuation. Kung bibili ba ako today, undervalued ba siya based sa performance? Or justifiable ba yung pagtaas ng kanyang share price today? Or ito ba isang emotional performance lamang? Okay? You have to clarify this. Now, how to apply? Start with asset, cost. Okay? Verify the cash flow, quality. Tignan mo yung layer of risk and also the valuation. Okay? So this is the 5 pillars sa pag-review sa mga mining company. Next slide is macro context, yung gold and copper dahil nga dito sila nakafocus. Kailangan mo itong tandaan. So hindi ko na yan iisa-isahin. Screenshot mo lang lamang kung anong ibig sabihin yan. Okay? Another is, next slide ay what to watch. Practical monitoring checklist. Tignan mo yung pagtaas at pagbaba ng presyo ng gold. Another is margin buffer or squeeze. Guidance and actual, free cash flow. Then also yung syempre yung foreign exchange. So ibig sabihin kapag nag-strong yung Philippine peso, di ba, nagkakaroon yan ng extraction sa ating margins ng kumpanya. Another is permits and community. Importante din ito. Okay? So nandito tayo sa next slide ang stress test scenarios. So you have to prepare, don't predict. So paano nga ba natin ito ina-apply na sentence na ito? Ganito yan. So meron tayong bear case scenario. Okay? So katulad ng sinabi natin kanina, pagdating sa bull case, yung assumptions, kapag ang gold copper also ay nag-improve, and yung mga underground expansion ay talagang nakahanap ng mga maraming ore ng pwede pang imina, diba? Another is cost steady for lower efficiency. And also kapag yung cost ay very steady, magiging efficient ng company. So ano nga ba yung impact noon sa kumpanya? Margin expansion and strong free cash flow. And also syempre kapag ganon, gumagandang performance, yung dividend flexibility and potential na i-expand ito ng mga analyst also or iangat yung kanilang fair value dito. And pagdating naman sa base scenario, so yung assumptions natin dito, yung gold and copper ay kapag nag-flat na ito, operations stabilize also, and yung capex ay nag-stabilize or nag-steady. Ang impact naman nito, magkakaroon pa rin ng solid free cash flow, variable dividends also. Syempre magkakaroon ng range bound na ang valuation. Yung pinaka worst case scenario, kapag ang metal price ay bumagsak, cost inflation also, regulatory and community friction, causes of delay. Ang impact niyan, profit compression, dividend reduce also or technically or i-post ito kasi nga in terms of their net income, no, mataas ang kanilang payout ratio today, but in terms of free cash flow payout ay okay pa rin naman ng company. So next slide tayo, last slide. So this is the OGP snapshot natin. Profitable siya, meron siyang cash generative, real assets production since 2013, diversified revenue from gold, copper, cyclical and jurisdictional risk remain also dito. Efficiency and discipline matter dito sa kumpanya kapag ikaw ay mag-i-invest. So lagi mo tatandaan also yung 5 pillars natin, monitoring checklist also, and investing versus betting. Okay? Kapag nandito ka,
dapat ang mindset mo ay mag-i-invest ka talaga, hindi yung para kang ginagawa mo itong lottery ticket na performance today ng OJP. Okay? So, I think ito lamang muna today yung pagre-review natin sa kumpanya. Hopefully, nagkaroon kayo ng idea how to navigate also sa company. And hindi natin ito pinalalim din also kasi meron din tayong ginawang data din about sa mining stocks naman sa APX. Kung gusto mo panoorin about sa mga gold prices din also, panoorin mo, nandiyan sa taas, APX. Okay? So guys, kung mayroon pa kayong mga stocks na gustong ipa-review, comment down below. And this is Pessi Warrior, lagay papalala, invest wisely, and see you on the other side.